Okay mga ka-team, Team Danos Auto Repair Shop yan. Meron naman tayo dito pasyente Nissan Almera. Yan, nag-scan tayo. Ang lumabas dito mga ka-team sa yung ECM P065 and then CAN communication. Ito ang problema. Umaandar naman siya 1 click, pero ang problema niya mga katim is yung accelerator niya sagad na mga katim, pero ang RPM niya is 19 or sabihin na natin 2000 RPM. Ayan. RPM mga katim. Eto, kausap natin may-ari nito. Nakita natin dun sa ECU niya is napa-repair na, nagalaw na yung ECU. Then ito yung lumabas, CAN communication circuit, tapos P0605 ECM. Ayan, kumbaga napa-repair na yung ECU. Ang problema, ganun pa rin, wala pa ring hatak. Ngayon syempre pag tayo nagda-diagnose mga ka-team, kailangan natin muna start sa basic. Yan, tuturuan namin uli kayo para sa ganun, kung malayo man kayo sa amin, matuto po kayo. Yan. Ito ang fault code nya, P0605 saka U1001. Yan, U1001 CAN communication circuit. Bali ito sa ECU. Sa engine tayo nag-scan. Yan. Engine. Yan. Magte-tracing tayo dito mga ka-team kasi walang power. Hindi rin naman throttle body ang problema, kasi wala rin naman throttle body dito. Kaya alamin natin basic to basic para alam nyo rin kung ano. Yan, kagaya nyan, dinilit natin. Clear muna natin. Tingnan natin kung makiklear ba talaga siya o hindi. Ayan o, clear fault code field. Sabihin, hindi mabura yung ating check engine, nandun pa rin yung ating check engine light, and then nandito pa rin yung power. Ayan. Yung P0605, marami kasing pwedeng panggalingan yan. Pwede rin natin i-check ang mga fuse box, yan, IPDM, check natin. Check rin natin yung mga ground, yung mga body ground. Pwede rin natin check yung wiring, kung meron ba NOS, o bubuksan natin ECU. Dahil nabuksan ng ECU, check natin kung tama ba yung pagka-repair o lalo ba lumala. Yan, ayan na, abangan nyo mga ating, kasi mag-start tayo ngayon. Mag-start tayo sa basic. Cancel na muna natin kasi hindi rin naman siya nadidelete. Tapos subutin lang natin to. Okay. Tapos patayin natin yung makina syempre, pero 1 click lang siya mga katima. Saksak ulit natin, tapos start, 1 click. Ando pa rin check engine, wala pa rin power, 2000 RPM. Okay, ang gagawin natin first move dito mga katim, check muna natin yung IPDM nya. Nakagulat yun hugot na to Okay. Ito, may mga gumawa na rin mga mekaniko dito mga katim. Pansin nyo, angat na rin siya. Check natin yung mga electrical system nya rito, kung okay ba. Check natin, may mga pinagputulan dito para sa aircon nya at sa aircon. Pinagputulan, parang kinabitan.
Tapos sumunod, check natin. Oh, nako, ano nangyari dito? Check natin. Check natin. P06 05 saka ano, CAN communication circuit. Check natin munang mabuti kung nabaha ba to. Open natin to. May naiwan ng pantools dito. Nakakapagtaka lang, nakahugot na yung susi pero tumutunog pa rin siya. Diba? Check natin. Tumutunog pa rin siya. O, ayan. Kulang-kulang na rin ang mga tornicles dito, mga katim. Mukhang may gumawa na rito. May gumawa na rito. Sarado natin kung tutunog pa. Okay. Bukas. Parang may mali mga katim kasi dapat hindi natutunog. Hindi natutunog kasi nakahugot yung susi. Mamaya mag-ano tayo mga katim, mag-check tayo dito sa ilalim. Baka may tap dito. Oh, nakahugot yung susi pero tumutunog pa rin. Okay, tanggalin mo yung negative. Tapos i-check namin mga katim dito yung ano, high PDM. Check na rin natin yung mga body ground. All goods naman yung mga body ground. Ayan. Check muna tayo syempre ng fuse. Tanggal mo yung battery mismo. Okay naman ng mga body ground. Ito yung ECU nya. Ayan, mukhang nabuksan na. Binuksan na po daw yan. Check rin natin yan. Siyempre ano muna tayo, mag-diagnose muna tayo dito. Baka lang pero siyempre checkin muna natin. Sige, tanggalin mo hila. Atak. Okay, check rin natin dito. May mga nakalabas na rin na wire. My goodness. Ayan, kung mapapansin nyo, inilabas na lang to, itong relay pa ano to. Ayan, nakalabas na. Dapat naka ano to, naka ano ba tawag dito, kasama dun sa, dapat kasama yan dun. Check natin mabuti. Okay, kuha ka ng tester. Ayan, tingnan mo yan. Check natin. Okay naman lahat. Okay, hindi tayo magpo-focus mga team. Focus tayo sa module. Tignan natin yung mga fuse. Tapos tignan natin kung corroded. Tapos dito tayo sa ECU. Ayan. Ang binabato niya kasi dito sa ECU. Dahil nga nabuksan na yung ECU mga katim. Ayan, may mga dikit na. Hanap na rin yung pinaka wire natin. Yan. Ayan, nakabuyang-yang na. Check natin yung, yan, check mo sa yung, ayan, check mo yung fuse lahat. Pero syempre may gumawa na nito, possible okay lahat ang fuse niyan. Double check na lang rin tayo. Isa-isayin lang natin lahat. Then alamin natin. Hindi na ibalik. Dapat ito, itong wire na to,
Dapat dito sa kabila yan. Dito. Dapat to dito, tapos ito dito. Tatanggalin natin para maiayos natin. Gamit lang tayo ng isa pang kamay. Yan. Tanggalin lang natin. Ayaw. Tapos lilipat natin yan dito kasi dito talaga nakalagay yan. Ayan. Lagay natin ng maayos. Baka nakalimutan na. Tapos ikot natin to para nasa ayos ang ating wiring. Yan. Okay lahat? Ugutin mo isa-isa, tignan mo kung corroded ba yung wire. Ugutin mo isa-isa, tignan mo kung corroded. Tapos ito, mga team, sasabit rin natin dito kasi doon rin siya nakalagay. Ayusin muna natin. Ayos natin yung mga wire kasi wala sa ayos. Okay rin naman to, relay. Sa busina. Okay, kabit natin to. Taas mo lang. Huwag masyado baba. Kakabit ko lang to. Okay naman, di naman corroded. Yan. Wala namang corroded. Walang top wire. Okay, ngayon goods naman lahat siya. Magbe-base naman tayo, tanggalin na natin ECU kasi sa ECU lang naman nagpagawa, tapos nagkaganon lalo. Okay, tanggalin mo na to, itong mga to. Tanggalin mo, tanggalin natin yung ECU mga katim para excuse me, ma-check natin. Base naman kasi dun sa ano natin, sa check engine, sa ECU talaga. Saka nagalaw na rin ECU. Itong mga wire na to, mga nakalabas, ibabalik natin sa dati yan. Check natin lahat. Okay naman dito. Okay yung makina. Walang palyado, walang power. Okay rin na throttle body. Hindi naman siya nag-check engine. Ang pinaka-target talaga natin dito mga katim, yung EF RAM or yung programming dito sa ano, sa ECU. Ngayon ang check natin kung nag-corrupt ba yung program kasi nai-repair yung ECU. Sige, tanggalin mo muna yung mga socket. Base kasi sa fault code, possible nag-corrupt yung ano, nito, yung ano ba tawag doon, basta sa system sa may ECU. Economic. Yan, tanggalin natin ECU mga team dahil nabuksan na rin naman siya. Doon tayo magpo-focus. Buti hindi pa natalupan lahat ng wiring. Kawawa naman si customer kung gano'n na mangyayari. Yan, urang nyo lang to. Tapos may dalawang gis dyan, 9Q, tama no, 9Q pang manual. Tapos check natin yung program nito mga kapit. Mamaya open muna natin para malaman natin kung ano ba nangyari. Para naghihinala kasi ako, nagkaroon ng mga tubig dito at mukha namang malinis. Kaya na engine wash to. Malaman natin kasi meron tayong ginawang ECU na ayaw na rin umandar, napuno ng tubig yung loob ng ECU, lalo na pag napupuksan na ganito. Ayan o, gaya yan o. Ayan. May mga ano siya, may mga open pa, hindi masyado na seal. Possible dito kasi napapasukan ng tubig. Let's go, dito tayo sa ating ECU station repair. Social ba? Social yung tawag. Junen, pahing pang open. Ngayon, i-open natin to mga katim. Kuha Phillips screw. Tignan natin. Tapos hindi rin natakpan to. Once na nagpa-engine wash ka, possible papasok. Hawakan mo tong camera.
Pag nag-repair po kayo pag nagbukas kayo ng ECU, make sure na nakasealed mabuti, walang awang. Tapos to, ano yun nyo to, takpan nyo to, may plastic yan na takip. Kung nawala na, hindi nyo na mahanap, pang hindi nyo mahanap mga ka-team, lagyan nyo ng silicone gasket dito para hindi makapasok yung tubig. Sakali magpa-engine wash kayo o umulan o biglang may pumasok na tubig dyan, nadaanan, check nyo lang rin. Communication circuit, alam na natin pag check muna natin ito. Yan natin kung mabubuksan natin. Tapat mo. Ayun, kaya mo, walang lakalak. Walang lock mga ka-team. Ngayon, napakahirap mag-umpisa kung saan tayo mag-uumpisa mga ka-team. Kasi nga, yung fault code natin, ano to? Shock, tubig. Ilawan natin dito. May mga open wire kasi yun, kaya delikado. Kahapon na kuryente ako eh. Okay, check natin. Pero ang problema, ito hindi nila tinanggal to. Grabe ang dumi, super. Kuha ka ng ano, Beth? Cutter? Other blade. Oo, ano yung natin, tanggalin natin pa. Yung check engine niya guys, kahit ibure mo, ayaw. Check muna natin lahat to. Tapos yung mga pinagdudahan ko kanina, mamaya i-open natin yung para makita natin. Pag natanggal natin yung check engine niya mga ka-team, sigurado babalik na sa dati yung sasakyan niya, kakaroon na ng power. Yun nga lang, yung code na yun, napaka daming pwedeng maging possible, pwedeng maging problema. Tapos try natin i-reprogram mamaya. Tingnan natin kung kakayanin natin i-reprogram. Ayun ang kailangan natin gawin. Tanggalin muna natin to. Salamat. Problema, napakakapal. Tingnan rin natin kung may mga pinalitang IC. Pero may part ng corroded dito sa bandang dulo. Mahirap pa naman magbaklas nito mga katil, lalo na sobrang dikit ng nangyari. Mahirap magbaklas. Tanggalin muna natin, make sure na hindi tutukod yung mga pyesa.
Pasensya na guys ha, medyo mahaba yung video natin ngayon sigurado. Kasi para makita nyo rin kasi minsan talaga puro cut. Ngayon subukan natin walang masyadong cut ngayon. Marami tayong filler gauge. Anong sukat ba dapat to? Kailangan kasi natin matanggal yung dikit mga team para maangat natin. Make sure na dahan-dahanin nyo lang rin mga ka-team kasi may tamaan na ibang parts mas lalo tayo madidisgrasya. Yan, umangat na rito. Flat screw. Pero paso yung flat screw, Ber. Tagalan na natin ito. Okay, ang tigas. Dahan-dahanin lang natin. Mga rito. Ayan, gumagat niya na. Pangatin na rin natin itong nasa ano. Mahaba na pa yung video. 22 minutes. 22 na. Maganda siguro yan. Sige, huwag muna ikat. Sabit na natin. Kasi para makita nila kung paano natin tinatanggal, di ba? No? Angat nyo yung ganyan. Tapos dahan-dahan lang baka mabiyak. Tanggalin natin yung mga silicone dito para bumukas. Make sure na hindi tatamaan yung board kasi may maputol sa board, kawawa naman tayo. Dito, ilaw dito. Yan mga ka-team. Okay, tignan natin mga ka-team kung meron ba siyang na damage. Okay, kung may mga ginawa ito. Indication. Ito rin natin. Ang kadalasan po mga ka-team, ang mga Nissan po hindi po nagsusunog ng hindi po nagsusunog ng resistor, ng capacitor, resistor, itong mga IC, hindi siya nagsusunog pero may problema. Ngayon pwede natin i-actual test ko ito mamaya kung naging problema, and then check natin lahat kung ano natin resistance to, hanapin natin yung problema. Tapos pagka wala namang problema, ang gagawin natin is mag-program tayo, ipoprogram natin ng maayos, baka sakaling maging maayos na rin. Check naman lahat dito. Okay, wala naman. Okay mga ka-team, tabay lang kayo. Mamaya kung meron problema dito, ituturo natin sa inyo. Check ko lang rin muna, tapos i-update ko kayo. Okay mga ka-team, ito yung ni-repair natin na ECU. Yan, Nissan Almera. Ang code niya is P0605.
Ayan. Tapos walang power yung accelerator niya. Ayan. Ayan yung code 9Q. Manual. Tapos hindi ma-delete yung check engine niya. Ayan. Na-repair na natin mga ka-team. Napalitan na natin ng IC to. Palitan na natin ng IC. Ngayon, kakabit na natin. Tapos testing na natin sa sasakyan. Nandito yung sasakyan mga ka-team. Ayan yung sasakyan doon sa may dulo. Okay mga ka-team, kakabit lang namin. Tapos testing na natin. Okay, kakabit na natin itong ECU. Testing lang natin. Ito guys, ano na to, na-repair na rin to sa iba. Tapos napanood kami sa YouTube. Yan, pinadala sa amin, dinala yung sasakyan. Ang takbo na lang nito, ang RPM lang nito, 2,000 RPM lang. Isa na lang muna, mamaya na yung ano siya. 2,000 RPM lang talaga siya. Tapos testing na natin. Okay. Wala na. Bumalik ko. Tignan mo dun. Ha? Tignan mo dun. Yung malaki. Yung malaki. Okay. Tapos patong-patong lang muna natin. Testing lang rin natin kung magiging maayos ba yung ginawa natin. Kailangan sa pag-scan, kailangan yung check engine madidelete natin. Hindi natin madidelete, ibig sabihin may problema pa rin sa ginawa namin sa ECU. Natin pa. Kaya nawawala pa yata yung scanner namin. Ginamit natin dito yun, baka tinanggal ni Junel. Okay mga atin. Ber, tanggalin mo to. Hoy! Okay. Ngayon, mga ka-team, scan muna natin. Pasensya na at medyo ginabi na kami. Napakahirap rin kasi mag-tracing sa ECU. Ang importante dito mga ka-team, importante dito, mawawala yung check engine nya. Kung mai-clear ba natin. Pag na-clear natin, possible na-chambahan natin yung ECU. Hindi lang nagsabi yung may-ari, pero based sa ECU, corroded siya ng tubig, nabasaho ng tubig. Tapos system selection tayo, rekta na tayo sa engine para hindi na natin ma-scan lahat. Equip.
natin. Ang gamit natin dito lunch. Ito gamit natin itong lunch na to. Ulit. Ayan, ayan yung fault code nyo. Ayan yan. Post na natin, pwede naman natin i-post yan. Tagal ah. Ayan. Ito yung code nya, P0605. Tapos clear natin. No fault code. Check natin dito kung totoo ba. Start. Tayo natin mga ka-team. Ayan na mga ka-team oh. Ayan mga ka-team, sinasabi ko sa inyo. Nawala na yung check engine, naging normal. Tapos tapak tayo sa gas. Wow! Oh mga ka-team, paano ba yan? Nakachamba na naman yung Team Dano sa auto repair shop ha. Pasensya na, medyo ginabi lang. Sana mapanood nyo yung video namin ha. Ayun o, nakikita nyo naman kaninang umaga yung iniwanan yung sasakyan, diniagnose natin. As in wala talaga. Okay mga team, maraming salamat. Team Dano sa Auto Repair Shop, handang magbigay ng DIY tips. Paalam, good luck.